po religion yung ipopromote ko po dito, kundi si Jesus. You need Jesus kasi siya lang yung makapagliligtas sa atin. Tandaan po ninyo, ikaw man ang pinakamabait na tao sa ibabaw ng mundo, pero wala kang relasyon kay Jesucristo, hindi ka pa rin maliligtas. Ikaw man yung taong matulungin dito sa mundo, at ikaw man yung pinakamatulunging tao sa buong mundo, pero wala kang relasyon kay Jesucristo, hindi ka pa rin maliligtas. At ikaw yung taong religyoso at ikaw yung taong palasimba, pero wala kang relasyon kay Jesucristo, hindi ka pa rin maliligtas. Kahit anak, mayaman ka, at kahit ikaw ang pinakamayamang tao dito sa balat ng lupa, pero wala kang relasyon kay Jesucristo, ikaw ay hindi maliligtas. Hindi po makakatulong ang kayamanan, hindi makakatulong ang pera para iligtas ang ating kaluluwa. Hindi po magagawa ang pera para dugtungan ating buhay, tama? Walang magagawa ang pera. So kanino natin makukuha at kanino po natin makakamtan ang kaligtasan? Mismo kay Jesus. That's why you need Jesus. Ang kaligtasan ito ay biyaya ng Diyos para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Nais mong maligtas at siguradong ligtas ang kaluluwa mo, you need Jesus. Bakit natin kailangan si Jesus? Kasi tayong lahat ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Sino po naniniwala dito na tayong lahat ay makasalanan? Lahat po tayo ay makasalanan at hindi po tayo perpekto. Tayo pong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Alam niyo po kung bakit po 2,000 years ago dumating si Jesucristo? Dahil nagkaroon ng problema ang tao. Ano ba yung problema ng tao? Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. At ang kasalanan ang pinakamalalang sakit ng tao. At dahil sa kasalanan na ginawa ng tao, napahiwalay tayo sa Diyos. Na dahil sa kasalanan, naging kaaway tayo ng Diyos. Hindi po, ang Diyos po'y makatarungan. At hindi po niya palalampasin na hindi parurusahan balang araw ang mga taong itinangkol sa Kanya at yung mga taong patuloy na nagkakasala. Kaya talikuran mo yung kasalanan mo at manumbalik sa Diyos at tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Meron ka ba nakita na matay na dala niya yung asawa niya? Ba nakita na dala niya yung motor niya, na dala niya yung bahay niya, na dala niya yung kayamanan niya? That is the reality. The reality is, walang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Para maging siguradong maligtas ang kaluluwa natin, you need Jesus. Amen? Kailangan natin talikuran ng kasalanan at tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Anong sinabi doon? Sumampalataya ka at maliligtas ka. Walang magagawa ang tao para iligtas ang kanilang buhay. Maski ako, kahit nangangaral ako, hindi ko kayang iligtas ang aking kaluluwa at ang aking buhay. Kailangan ko si Jesus kasi siya ang buhay na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. At siya ang daan para makarating tayo sa langit. At siya ang katotohanan para makita natin ang katotohanan dahil binulak tayo ng mundo. Binulak tayo ng kasalanan. Because of Jesus, pag tinanggap mo siya, makikita mo ang katotohanan na merong Jesus na nagmamahal sa iyo. 2,000 years ago, the Son of God, Jesus Christ, He came to this world and He died on the cross of Calvary. Dumating siya, Marcos 10:45, para hanapin yung mga makasalanan tulad ko, tulad mo, at tulad nating lahat. Pinadala siya ng Ama. According to John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino tayo gusto natin ng buhay na walang hanggan? Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. Bro, ang pag-ibig ng Diyos ay pang walang hanggan. Sis, ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinakripisyo niya ang kanyang anak upang matubos lamang ang iyong mga kasalanan. Hindi natin kayang tubusin ang ating kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. That's why sinakripisyo ng Ama ang kanyang anak na si Jesus Christ, na bagamat si Jesus Christ sinasamba ng mga anghel, pinupuri ng mga anghel doon sa langit, na bagamat siya ang lumikha sa lahat ng bagay, dumating siya 2,000 years ago. Hinako niya yung kasalanan mo, kasalanan niya, kasalanan nating lahat, at siya nabako sa krus ng Kalbaryo.
namatay, nabubo ang kanyang banal na dugo na naghugas ng ating kasalanan. Hallelujah. Siya'y inilibing sa pangatlong araw. Hallelujah. Siya ay muling nabuhay at binigyan niya na napakalaking pag-asa. Ito yung hope. Pag nakikita mo yung Christmas light, alalahanin mo yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para bigyan ng liwanag yung buhay mo. Dahil sa kasalanan, dati, walang liwanag ang buhay natin. Dahil sa kasalanan, limang buhay natin. Kaya kapag nakikita mo ang Christmas light, remember yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para bigyan lang tayo ng liwanag sa buhay. Hallelujah! Jesus lang ang magbibigay liwanag ng buhay mo. Amen? Ikaw man ang pinakamatanyag na tao, ikaw man ang sikat na tao, hindi mo kayang iligtas ang kaluluwa mo. Alam mo ba bro kung kailan ka mamamatay? Hindi mo alam. Alam mo bro kung ilang oras pa natitira sa buhay mo? Ikaw sis, alam mo ba kung ilang bilang ng buhok mo? Diba? Sino ang may hawak ng buhay mo sis? Alam ng tao, kapag namatay ang tao, tapos na daw ang buhay. No! Kapag namatay ang tao, kasi ang tao merong tatlong katauhan. Body, spirit, and soul. Kapag ang tao namatay, ang kanyang physical na katawan ay mabubulok sa sementeryo, babalik sa likabok, then yung spirit ay babalik sa Diyos, and our soul is still alive. Mananatiling buhay ang kaluluwa natin kapag namatay tayo. At ang tanong, ligtas kaya ang kaluluwa mo? Makantamunan ang lahat ng bagay kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Kapag kailangan mo si Jesus, because Jesus said in John 14:6, I am the way. Kung gusto mo na buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the light. Hindi ang tao makapagbibigay sa iyo ng buhay. Ang doktor, hindi ka kayang bigyan ng buhay. Ang doktor, hindi kayang dugtungan ng buhay. Okay? Kaya si Jesus ang kailangan. Sabi mo sa katabi, you need Jesus.